Ang duelo sa gitna ni Jinwoo at ng pinakamalakas na S-rank hunter mula sa Japan, ang Guildmaster ng Drawsword Guild na itong si Goto Ryuji, at kung paano tatakutin, kung paano pangingilabutan itong si Goto matapos ang nangyaring experience niya kontra dito kay Jinwoo. After nga ng nangyaring Royal Rumble sa gitna ng mga S-rank hunters mula sa Korea at mula sa Japan, nagkagulo nga sila na kung saan ay tinanggap na nga ng Korean hunters ang pagkatalo. Pero nang dahil na rin sa biglang nangialam sa laban itong si Jinwoo para protektahan itong si Cha Hee-in dahil may bloodlust na ngang isa sa mga hunter mula sa Japan. Binabalak na nitong patayin si Cha dahil wala na siya sa kontrol. Dahil dito biglang nakita nitong si Goto na may kakaiba dito kay Jinwoo na dahilan kung bakit inakit niya ito sa isang duelo, sa isang 1v1. At dito nga ay para bang napaisip din si Jinwoo. Although ayaw niyang magkagulo, still gusto din niyang tingnan kung gaano kalakas itong si Goto. Dahil at the very same time, gusto niyang malaman kung gaano kataas ang kanyang improvement. Kung gaano siya kalakas ngayon matapos niyang makumpleto ang Demon Castle. Hindi niya na rin dito kinailangan pa ng translator. Dahil tinitingnan pa lamang niya si Goto, nakikita niya na sa aura nito kung anong gusto nitong i-imply. Dahil alam naman natin guys na hindi nagsasalita ng Korean itong si Goto, nagsasalita siya sa Nihongo. Pero base nga sa nakikita nitong si Jinwoo mula kay Goto, nag-uumapaw ang aura nito. Talagang para bang hinahamon siya nito. Kaya naman hindi na sinayang pa nitong si Jinwoo ang pagkakataon. Tinanggap niya ang offer nitong si Goto pero nagbigay siya ng isang kondisyon. At ang kondisyon na yon is that kailangang lumaban ni Goto at full strength. Meaning hindi siya pwede mag-hold back. Hindi niya pwedeng maliitin itong si Jinwoo dahil tulad nga ng sinabi ni Jinwoo, kailangan niyang lumaban at 100%. Nang dahil dito parang medyo ba na insulto itong si Goto. Although alam naman niya na oo, wala namang problema, but still, bilang isang baguhan na awakened na S-rank hunter, para bang minamaliit daw siya nitong si Jinwoo. Nang dahil dito medyo mapapahiya itong si Goto kung tatanggi pa siya. Kaya naman naisip niya na kahit papano okay lang din naman dahil meron nga silang S-rank healer na itong si Shimizu. Kaya kung sino mang magkakaroon ng serious injuries, okay lang, magagawa yung mahil nitong si Shimizu. Kaya naman sinabihan niya agad si Shimizu na kung sakali daw na may ma-injured ng napakalala, i-heal daw agad yun ni Shimizu para hindi magkaroon ng malaking problema. At itinuro niya pa talaga dito specifically at directly itong si Sung Jinwoo. Sinabi niya na idamay daw nitong si Shimizu sa gagawin niyang healing itong si Jinwoo dahil iniisip at ine-expect niya na mabubugbog niya ito ng napakalala. Maging ang mga hunter ng Korea ay nag-aalala na para dito kay Jinwoo dahil unang-una sa lahat nga, ka-awaken pa lamang niya kumpara dito kay Goto Ryuji na veterano na at napakarami ng experience sa pakikipaglaban. Pero tulad din ng iba, hindi nila magawang pigilan si Jinwoo dahil alam din nila na meron itong kakaibang potensyal. And at the very same time, sayang naman daw kung hindi nila mawi-witness ang napakatinding laban na ito. Kaya naman hindi na sinayang pa ni Jinwoo ang oras. Sinabi niya na alright, magsimula na tayo. Pero bago pa man lamang makumpleto ni Jinwoo ang sasabihin niya, nag-launch na agad ng isang atake itong si Goto Ryuji. Buti na lamang na iwasan niya ni Jinwoo dahil kung hindi, may kita niyo naman guys na impact pa lamang. Napakatindi ng ginawang atake ni Goto. Matapos umiwas at habang nakatingin kay Goto ay naisip nitong si Jinwoo na hindi man lamang daw siya pinatapos magsalita nitong si Goto. Habang si Goto naman tinititigan ng kanyang kamay dahil hindi niya maisip na hindi tumama ang kanyang atake. Dito din ay nagtataka na itong si Goto dahil hindi siya naniniwala. Tinanong niya ulit itong si Jinwoo kung totoo bang isa siyang mage type dahil imposible daw yung magawa ng isang mage. Hindi siya naniniwala dahil napaka-agile, napakabilis ng kanyang movements at maging ang kanyang mga footsteps, napaka-silent daw, hindi marinig at hindi nila maramdaman kung saan ito nanggagaling. Kaya naman ang tumatakbo sa isip ngayon nitong si Goto is that baka nililinlang lang sila nitong si Jinwoo sa pamamaraang ito para hindi akalain ng iilan pang mga kalaban, ng iilan pang mga threat sa kanya na isa siyang literal na assassin para isipin ng marami or ng iba pang mga matataas na ranking na hunters na isa talaga siyang mage. Nang dahil dito, mas lalo lang naging porsigido pa itong si Goto na bugbugin palalo itong si Jinwoo at napagdesisyonan niya na hindi niya tatapusin ang laban not until ma-expose niya ang lahat ng mga sekreto, ang lahat ng itinatagong katotohanan nitong si Jinwoo habang itiniturn ang kanyang kamay sa parabang isang literal na blade gamit ang kanyang aura. Si Jinwoo naman pareho din naman ang nararamdaman dito kay Goto. Habang tinitingnan niya to, habang inoobserbahan niya ang Guildmaster ng Drawsword Guild, napansin niya na although oo, madami nga silang mga S-rank dito, pero nangingibabaw talaga itong si Goto. Iba ang degree ng pagiging isang S-rank hunter niya kumpara sa iba.
Pero nagsimula na namang umatake itong si Goto. Tinatangka talaga nitong patamaan ng isang direct and solid na hit itong si Jinwoo. Subalit ayon naman dito kay Jinwoo, oo, kakaiba nga si Goto. Napakabilis, napakalakas, pero at the very same time, hindi naman ito problema dahil kayang-kaya niya namang iwasan ang mga atake nito. Nang dahil dito, matapos makita ni Goto na ngumingiti pa itong si Jinwoo habang iniiwasan ang kanyang mga atake, mas lalo lang siyang napikon. Naisip niya dito na baka pinaglalaroan lang siya ni Jinwoo. Maging ang mga kasamahan nitong si Goto ay napapansin na seryoso na talaga siya. Talagang hindi na siya nakikipaglaro sa duelo. At ang mga kasamahan naman or ang ibang mga hunter mula dito sa Korea ay nasasabi naman na napakabilis ng movement ng dalawa. To the point na hindi nila masundan ang lahat ng mga ataking ginagawa nito or specifically nitong si Goto dahil hindi ba naman umaatake dito si Jinwoo. Pero kahit papano, nabanggit din naman nila dito na kahit napakabilis daw talaga ng mga atake nitong si Goto, nagagawa pa rin namang makapag-hold up nitong si Jinwoo. Pero ang totoo, ayon dito kay Cha Hae-in, hindi naman talaga actually nabubugbog or nako-corner itong si Jinwoo. Dahil ang katotohanan niyan, sinasadya pa daw nitong si Jinwoo na itaunt or para bang pikunin itong si Goto para magpatuloy itong mag-launch ng mas marami pang atake na patuloy lang namang iniiwasan nitong si Jinwoo. Nagpatuloy ang walang humpay na barrage of attacks nitong si Goto pero wala talagang tumatama. Hindi talaga nagiging effective ang kanyang mga atake. Kaya naman dito ay nakapag-desisyon na itong si Goto na hindi talaga siya maglalaro. Seseryosohin niya na to. Papatayin niya si Jinwoo para lamang protektahan ang kanyang sariling dignidad at para hindi siya mapahiya. Mas lalo pang naging lethal at napaka-deadly ng mga atake nitong si Goto Ryuji. Pero nang dahil lang nga sa mga skills nitong si Jinwoo, na-track at na-sense ng kanyang sariling system na meron ng isang literal na individual na gusto siyang patayin. Naramdaman niya na napakatindi na at napakalakas na ng bloodlust nitong si Goto Ryuji na meron na itong murderous intent. Nang dahil dito nag-adjust na itong si Jinwoo at ginawa niyang pigilan ang atake nitong si Goto gamit ang kanyang sariling kamay. Habang sinasabi kay Goto na kung hindi daw sinalag nitong si Jinwoo ang atake ni Goto, baka wala ng kanyang kanang mata ngayon. Habang itong si Goto naman ang sinabi kay Jinwoo, pwede naman daw sanang hawakan talaga nitong si Jinwoo ang kanyang wrist instead ng kanyang palad. Bakit hindi daw yun ang ginawa nitong si Jinwoo? Sinagot naman ni Jinwoo na oo, hindi din naman daw masamang gawin ngayon, pero tulad ng napag-usapan nila dito sa competition na to, once na mahawakan ng isang individual ang wrist ng kanyang kalaban, it would only mean na panalo na to, natapos na ang competition. Pero knowing the situation, ayaw din naman daw tapusin agad ni Jinwoo ang laban sa gitna nilang dalawa. Nang dahil dito, mas lalo lamang napiko nitong si Goto Ryuji. Habang itong si Jinwoo naman, hindi na din siya nag-hold back. Dahil naisip niya na kung pagpapatuloy niyang paglaruan nitong si Goto, baka mangyari din dito ang biglaang lumabas na emergency quest. Tulad ng emergency quest na lumabas nang makaharap niya si Kang Tae-shik at si Hwang Dong-suk. Dahil nakita naman natin guys na once na merong individual na threat na sa buhay nitong si Sung Jinwoo, tulad na lamang ni Kang Tae-shik nga na gusto siyang patayin at ni Hwang Dong-suk na gusto din siyang patayin, pinipili ng system na ibigay ang quest kay Jinwoo na patayin na lang ni Jinwoo ang individual na yon kaysa siya ang mapatay. Kaya naman para maiwasan ng pagkakataong yon, binabalak na din niya na palagan at talagang tapatan na itong si Goto Ryuji. Buti na lamang at naramdaman na ng iba pang mga hunter na kakaiba na ang nangyayari sa dalawa. Bago makapag-land ng contact ang atake ng dalawang ito sa isa't isa, buti na lamang napigilan sila ng kanika nilang mga kasamahan. At nang dahil nga sa pag-interfere ng iba pang mga hunters na to, hindi na natuloy ang laban, hindi nila natuloy ang kanilang mga atake. Hindi lang yun, maging itong si Kay, hindi sinayang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang ice powers para mag-create ng mga malalaking shards of ice na nasa gitna nitong si Jinwoo at nitong si Goto. Para lamang masiguradong lalamig na ang sitwasyon at para masiguradong hindi na magpapatuloy ang laban dahil baka magkainitan pa talaga ang dalawang ito at hindi nila ito mapigilan. Kinumbinsi din nitong si Baek Yoonho at nitong si Cha Hae-in itong si Jinwoo na sinasabing kung magpapatuloy daw ang laban nila, baka magkaroon sila ng malaking problema. Dahil itong si Goto Ryuji daw ang in charge na maging leader sa gagawing Jeju Island Raid, kaya naman kung sakaling magkaroon ng napakatindig injuries itong si Goto, baka magkaroon din ng problema sa nakaschedule na raid na gagawin nila. To make sure din na hindi na matutuloy ang laban, kinausap din ni Baek Yoonho ang translator ng mga Japanese para sabihin na hindi na daw tuloy ang competition. Huwag na nilang ipagpatuloy ito dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Na hindi naman itinanggi ng translator na oo naman, nag-agree daw siya.
wag na nilang tapusin ang competition na to. Tinanong din itong si Baek itong si Sung Jinwoo kung dapat daw ba hindi sila nang himasok. Na sinagot naman ni Jinwoo na actually okay lang. It was the right call daw. Dahil sa loob-loob nitong si Jinwoo, alam niya sa sarili niya na nawalan din siya ng kontrol. Masyado daw siyang na-excite sa laban. But now in the very least, nakuha naman ni Jinwoo ang gist ng kung gaano kalakas ang lahat ng mga S-rank hunters na ito na nasa loob ng arena. Kung anong extent ng kanilang mga abilities at kung anong kanilang mga essential powers. Pero at the very same time, napansin din niya na ang lahat ng mga hunters na ito na nilagyan niya ng shadows ng kanyang mga shadow army sa loob ng kanilang mga anino ay hindi nagmamalay at hindi aware na ginawa niya yon, maging itong si Goto Ryuji mismo. At sa pagdating ni Go Gun-hee, kinausap ito ni Jinwoo dahil magkakaroon daw ng pagbabago sa ginawa niyang previous decisions, sa ginawa niyang desisyon sa gaganapin na Jeju Island Raid. At sa pinakahuling parte ng chapter na ito, ay makikita natin ang takot na takot, kabadong-kabado at pinangingilabutang itsura ng mukha nitong si Goto Ryuji. Dahil ang katotohanan pala, ang nakita at ang naramdaman nitong si Goto nang mangyari ang final clash sana na yon sa gitna nilang dalawa nitong si Sung Jinwoo ay ang kamatayan. Nakita niya ang death itself. Nalaman niya na kung sakaling natuloy ang clash ng atake nila, baka patay na siya ngayon. At hindi lang yon dahil kahit nakalipas ng ilang araw, nananatili pa rin ang marka ng mga kamay nitong si Jinwoo sa kaliwang kamay nitong si Goto nang tangkain niya sanang patamaan ng kanang mata ni Jinwoo, subalit napigilan niya ni Jinwoo sa pamamagitan lamang ng pagpiga sa kanyang kamay. Hindi matanggap ni Goto ang pangyayaring yon, kaya naman kahit na sa pagkakataong ito, para bang nanlulumo at natatakot pa rin siya. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na video guys para sa susunod na mga pangyayari at konting spoilers. Doon na magaganap ang Jeju Island Raid at doon na natin mawi-witness ang pinakamagandang arc. Personally para sa akin, ang pinakamagandang arc na kung saan maglalaban si Sung Jinwoo at ang Ant King na ang kinalaunan ay ang naging katauhan ni Beru. Be sure na naka-like, naka-subscribe at naring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like at naka-follow na rin kayo sa iba pang mga platform accounts natin na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin. Shoutouts nga rin pala guys sa napakaraming mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.